Yan. So, ito yung ating trade last time. So, nag-break na siya nito. Ano? Okay. So, umakyat siya muna dito, di ba? So, around here, nakapag-TP tayo ng around TP1. Tapos ito. So, ganito yan, guys, ha? So, nung halimbawang ipinaplat natin to, diba, pinaplat natin yan, ganyan pa lang yan, no? So, nag-base ito malamang around here, dito. Siguro around dito siya nag-base. Ating trading idea around here siguro. Kaya ito, nag-TP tayo dito. Ngayon, syempre, habang dumadaan yung panahon, so nagkakaroon siya ng mga bagong mga levels, bagong mga pivot areas. So, halimbawa, ito, di ba? Today pa to, yesterday. Hindi ko alam kung kailan to. Maybe Thursday? I don't know. Kailan ba to? August 10. August 10. So, Thursday siya. So, pwede mo i-adjust doon sa level before nung pivot. Okay? O kaya yung mga recent. Katulad dito, di ba? Ito yung recent. Pwede kang mag-TP sa mga pivot o recent area. Dito pala siya. So, dito siya, dito sa area na to, sa point na to, dito siya nag-pull back o nag-reverse. Okay? So, pwede mo i-adjust yung take profit mo before ng mga pivot levels o ng mga recent highs or lows. Okay? So, sa pagkakataong ito, hindi na siya umabot ng pivot. So, around here siya nag-TP. So, yun yung mga pwede mong area na paglagyan ng take profit mo to secure your account. Tapos ngayon, so medyo bumagsak na siya, bumaba na siya. Around here nagkaroon tayo ng sell signal ng ating trading view indicator. So, in fairness naman sa ating sell signal ng trading view indicator, nakakuha siya ng 60 pips, no? So, itong ating ginawa, okay. So, na-break niya to last time. And then, yun nga, nakapag-TP niya, bumababa siya at na-break niya na rin ulit. So, nagka-create na uli siya so kung pupunta ko sa 4-hour time frame, ito. So, obviously, yung 4-hour time frame natin ay downtrend na siya, no? So, yung kahit magawa ka dyan kahit yung RSI, check mo yung RSI ng 4-hour. Lalabas talaga dyan na downtrend na siya. Pati yung EMA natin ng 4-hour downtrend na rin. So, sa 1 hour tayo mag-entry para medyo maganda yung entry mo. So, nakita mo dito nagka-consolidate siya. Since continuation na to, dahil around knockout strategy, no? According to knockout strategy, around here yung ating ideal entry. No? So, hindi natin nakuha yung ideal entry dahil anong oras na, no? Alas 12 na. So, nag-move na siya. So, pwede kang kumuha ng ideal, ng continuation entry mo, mag-enter ka na nagko-continue pa yung trend sa knockout, sa market structure, or sa pivot area. Since ang market structure niya andito sa taas, di ba? So medyo mahaba-haba pa yung pag-iintayin mo bago pa kung mag-enter ka using the market structure. Dito ka pa mag-enter. So 50 pips pa. Pero ang magandang balita, malapit siya dito sa pivot area na to, which is malapit din dito sa recent. Meron siyang recent low rito, no? So kita nyo, medyo merong area dito na hindi niya ma-break. Kaya maganda yung confluence na kapag na-break niya to, area na to, pwede kang mag-enter ng sell. So, mas safe siyang mag-sell kapag na-break niya to. Kasi tinan nyo, ito ang area na to, dito nag-close umakyat, bumaba, nag-close umakyat, halos iisang level yung nandito, diba? So, ganyan na pagbasa ng market. So, kung meron ditong level na hindi niya binabreak, pagdating dito ay medyo respected pa rin siya. So, intayin mo na lang na ma-break niya to. Pero tingin ko, bababa pa naman yan kasi looking at the candles, wala pang green candle or
bullish candle na makita mong malakas. So talagang namamayagpag ngayon ang bearish candle o yung mga red candles. So tingin ko, bababa pa to tuloy-tuloy. At least bababa siya up to here siguro. Pero dahil nga hindi niya ma-breaks, just because hindi niya ma-break tong area na to, wait na lang muna tayo na ma-break niya yan. Okay? So minor SNR to, pag ako ng dilaw. Meron tayong minor SNR dito. Wait na lang natin to be safe. Wala namang ilang ano na lang naman yan, di ba? So meron tayong, 10 pips na lang yan, 20 pips na lang hintayin mo. So meron pa tayong 46 minutes to wait. Tingnan natin kung ano mangyayari sa candle na to. Pero hopefully yung candle na to ma-break. So pag nag-close siya sa baba, pwede kang mag-enter ng sell dyan. Ang stop loss mo doon sa taas nitong candle na to, o kung medyo hindi ka naman kuripot sa stop loss mo, kahit sa taas na ng another pivot area na to. Okay? Pwede kang mag-TP hanggang marating niya yung ating ito. So using, yan. Oh, okay pala. So ito, sorry. Same pa rin yung ating sell entry range saka sell exit range. So around dun pa rin, di ba? Ang galing. Yan. So hindi ka magsisell unless bumaba siya sa area na to, itong dilaw na to. The same time, hindi na siya magsisell kapag nakarating na siya around here. So lagyan na natin ito sa taasan. Na may pivot na yan. So ganun lang. Dito ka lang magsisell sa area na to. So hanggat okay yung EMA, RSI, market structure mo, downtrend pa rin siya, magsisell pa siya using the EA, no? Okay. Magbabay ka naman, malamang-lamang, bago yung makapag-buy, kailangan niya ma-break muna itong violet na to, no? Natin. So pag na-break niya yan, magpapalitan na yung magre-reverse na rin yung mga RSI mo, yung EMA mo. Pwede kang mag-TP around sa mga recent highs dito or sa mga nagkakataon. Hindi naman nagkakataon, talagang doon talaga lumalabas yung mga yung mga pivot area kasi nga yung mga pivot na yan, computed din naman yan according sa mga recent levels ng market. Kaya nakikita nyo, ay doon din siya tumapat. Kasi nga, yun din naman niya kinocompute yun. Kaya doon talaga siya tatapat. Katulad yan, di ba? Mas tapatan sila dyan. So, pwede kang mag-TP around sa mga pivot levels o recent highs. Pwede kang mag-TP dyan. And then, ayun, ano pa rin to? Valid pa rin ito, itong tatlong to. Ang galing ko na ito na TP natin. So, valid pa rin itong tatlong to. So, pwede kang mag-TP dyan. Tapos, pwede ka rin mag-TP hanggang doon sa makarating ka doon sa next resistance. Sa taas. No? So, ganun lang. Usapan lang to ng pagmamanage nung risk mo o yung budget mo. Kailangan hindi mag-exceed sa kaya mong sa budget. Yung trade mo, no, yung lot size mo, dapat hindi mag-exceed yan sa budget kahit na ma-stop loss yan. Yung stop loss mo, syempre, magdidepend sa makikreate niyang recent low. Okay? Or sa baba nitong purple na to. Yan. So, ang kailangan nyo lang talaga, ma-master natin yung ginagawa natin. And then, paulit-ulit na lang yan. So, familiarization, di ba? Mastery of the subject lang talaga. Ngayon, kung hindi naman niya mabe-break ito, praise God pa rin dahil na-save natin yung money, yung pera natin. Dahil hindi tayo nag-e-enter, katulad yung market siya, diba? Hindi tayo nag-e-enter hanggang hindi niya nabe-break itong level na to. So, nasa-save yung pera natin, di ba? From losses. Ngayon, hindi ka naman pwede mag-enter ng buy dyan. Hindi ka naman pwede mag-enter ng buy dito dahil downtrend siya. So, guys,
Alam ko meron mga pullback trader, pero hindi tayo nagtuturo niyan dito, no? So, mas safe pa rin para sa akin, safer, no, na mag-trade kayo according to trend. Dahil lang trend, obviously naman, downtrend. So, maghahanap lang tayo ng area to sell. Yun ang hahanapin natin, hintayin natin, saan pa makapag-sell? Ganun. Ngayon, ay umaakit siya makapag-buy. Huwag na lang muna kayo mag-buy. Ha? Please. Maawa kayo sa account nyo. Magre-reverse yan kung magre-reverse. If magre-reverse yan, magpapalit ang market, ibig sabihin malakas na ngayon yung sell ay yung buyer sa seller. Siyempre, doon sa malakas, doon ka kakapit. Kaya pag nag-reverse na yan, lumakas na yung buyer sa seller, and then that's the time magbabay ka. So for now, hanggat hindi nagbabaliktad, wala siya nabe-break na market structure o recent highs, wala siyang nabe-break na hindi nagre-reverse yung RSI mo and EMA. Yung RSI at EMA kailangan lagi yan magkadikit tayo. EMA, red, green, tsaka RSI. Kailangan yan, tatlong yan, lagi magkadikit. Hindi pwedeng EMA lang, hindi pwedeng RSI lang. So, using knockout strategy. Okay? So, mas lalaki yung opportunity nyo na manalo doon. Yung probability of winning nyo, mas lalaki. Ayun na nga. So, if ma-break niya yung mga recent na yan, so pwede kang mag-enter dyan sa area, ha? Not specific doon sa line na yon, no? Kundi, o sa value na to, kundi sa area na yon, depende saan magpo-close yung mga candles natin. Kailangan maging mapasensyosa tayo. At pasensyoso. So, next. Kaya lang po, isi-share ko yung aking screen.